Nandito po tayo ngayon sa tahanan nila ni Ma'am Telma Barua. Ayan. So si Ma'am Telma Barua po, siya po ay mother ni Jason Barua. Isa po ito sa madalas po nating dinadalaw sa mga detainee po sa Barangay 162, no? Sa particular po sa sa Substation 6 ng Santa Quiteria. Sa pangunguna po ni Major Darwin Disacula, no? Ayan. So ngayon po, maliban po kasi sa pagdadalaw namin sa kanila, nagkaroon din po tayo ng program ng intervention para malaman din po natin kung ano ba yung saloobin nila bilang mga parents or mga guardian, ano ba yung saloobin nila towards their mga kapamilya na nasadlak sa ganung kalagayan. Din at the same time, ito din po ay makapagbigay din po sa atin ng courage ng kanilang mga karanasan. Ayan, so Ma'am Telma, masaya po ako na nadalaw ko kayo ngayon, no? Ayan. So, meron lang tayong gaano na po katagal si Jason doon? May iskandal? Opo, sa Ano lang siya, wala pa isang buwan. wala Kasi pa ganito isang ang buwan. para maintindihan talaga nila Opo. na bakit ko siya pinagawa. Ako mismo nagpupunong sa kanya. Ako mismo. Opo. Kasi po hindi ko na po kaya eh. Alam mo bakit na hindi ko kaya? Di, ito na nga, nakapag-asawa siya. Nung Opo. nakapag-asawa siya, nung umalis ang asawa niya, sa abroad, nandito siya nag-isti sa akin. Akala ko maayos na siya. Opo. Hindi na ako gumagamit ng ganito. Sige, gumamit. Di sabi ko, salamat naman, nandito ka para maayos yung bahay natin kasi sira-sira na. Opo. Di siya nag-ayos niya. Di ganun. Sa madaling salita, ayun na nga, naayos na. Ito na kamo. Hindi ko alam na, kasi kung sa kung sa magnanakaw, kahit pukpukin mo ni Ed, di aamin yan. Eh. Opo, Wala opo. pinagkaiba sa bisyo. Unti-unti siya, unti-unti na sabi ko, sinasabi ko na, magulo mo naman sa bisyo. Alam mo naman sa kanya na, ako nag-isa na lang ako naghahanap ko. Ako lang isa lahat ng racket, inasukan ko. Bata pa ako, ito lang. Kasi, ilang 62 taon na po kayo ngayon, Oo, ano? ibig sabihin, ilang taon na akong byuda. Opo. 20 years na akong byuda. Matagal na akong byuda. Opo. Lahat ng sila, tatlong anak ko, yung babae ko, nagkaanak yan. Ako na, yung lalaki na yan, ako nagpalaki. Isa pa akong babae na sumunod yan, ako na nagpalaki. Opo. Dahil inukol ko na sa apo eh, sa mga anak ko, hindi na ako nag-asawa eh. Dahil sabi ko, kung dadagdag pa ako ng ganon, mapupukos yung insensyo ko sa asawa ko, Opo. hindi sa mga anak ko, sa apo ko. Ang ginawa ko, hindi na ako nag-asawa. Basta hanap buhay na lang ako. Hanap buhay. Pumasok ako ng, ako wala akong pinag-aralan, pero diskarte ang ginawa ko. Opo. Totoo lang. Nagtinda ako ng sinilas. Nagtinda ko lahat ng, nagpapahulugan ako ng damit. Para lang makasustain kayo. Para lang ako, kasi ako nakapokus nga ako sa mga anak ko eh. Ang galing yan. Tapos, basta gano'n na lang, nagtindahan ako, basta dito ako, Opo. nagtinda ko lahat ng ano. Itong Jason, ma, sabi ko, patanda ka na, sabi ko gano'n sa kanya, tumulong naman kayo. Kung kayo tumutulong lang sa akin, napakaluwag na. Isipin mo lahat ng pangangailangan dito, ako nagsusurvive. Isipin yung mga apo ko, maliliit pa yan, mga maliliit pa yan. Pagka ano yan, sasabihin mo nila, naguguto ko, parang maano yung puso ko. Gusto ko talaga maghanap kasi yung mga maliliit na mga apo isinap mo, Si Jason po ay pang ilan sila sa magkapatid? bunso yan. Ay, Bunso yan. Ilan po ba sila magkapatid? 3. So, si Ang ate niya na to, panganay si ko, ate niya. oo, yung panganay ko yung babae yun. Opo. Yung sunod niya nasa Davao. Doon nagtatrabaho. Yung ngayon lang siya Jason na yun talaga doon ako na. Ito na. Nung pinakulong ko siya na, pinakulong ko yan tapos
Pang ilang ano na po ba ito? Pang ilang pangyayari na ito na parang nadawit siya sa ganitong ano? Tatlo. Pangatlo. So, Apat na kulong na yan. pang-apat na ngayon. Pero yung matagal talaga yung 3 taon. Yung naibigay siya sa ano? Oo, dyan Sa sa... BJP, sa Oo. Caloocan. Ngayon, ito na sabi ko. Okay lang po. Ngayon, sabi ko sa kanya. Violet tubig, violet. Ano po muna kayo ng tubig? Oo. Nung ano, sabi ko sa kanya, iwasan mo lang yung pagsasabog mo. Okay. Kasi wala sa akin. Sabi niya sa akin, iniiwasan ko naman, ma. Sabi niya sa akin, iniiwasan daw niya. Pero noong ano po, nitong previous na, di ba, sa panahon ni President Duterte, medyo mahigpit. Ito sa bahay lang siya. Okay. So, natigil siya ng time na yun. Hindi rin. Kasi dinadalaw din siya ng kaibigan. Oo, naano rin siya. Naano rin siya. Hindi rin siya tumigil. Dito lang siya. Ang ano kasi yan eh. Marunong gumawa ng... Mabilis siya makakita ng pera eh. Marunong gumawa ng electric pan. Madiskarte. Madiskarte talaga. Pero yung diskarte niya, ginagamit niya sa hindi maganda. Kumikita siya sa kumikita. Malakas kumita yan. Kaya lang, pag kumita itong sabo. Okay. Basta, siyempre tayong magulang, maingay talaga. Kung maingay ako eh. Siyempre po. Sabi ko, kung kayo tumutulong sa akin, hindi ako makakaganito. Kasi ako matanda na ako, hindi ako pabata. Ang gusto ko sana mangyari dito. Mawala man ako, maayos ang kalagayan. Ang galing. Tayo kasi ganun tayo mga magulang eh, di ba? Mga Ngayon, ina, ganun oo. talaga ang puso. Kasi sabi ko gano'n sa kanila, pag ako may pera sa tutulong, hindi ako marunong magsugal, hindi marunong ako magbisyo. Basta ako pagka may pera dito sa bahay. Talagang Sa totoong ba- ilaw kayo talagang ng ano tahanan. talaga kasi ang inaano ko, Opo. kung gagaya ako sa ibang magulang na pababayaan yung mga anak ano, wala na nga kaming ama eh. Ang ginawa, inano ko sila eh. Kung sa manok pa, inaruga, sinakop na gano'n. Hindi ko sila binitawan sa pakpak pa sa inanuhan ko Ang sila. gandang Eh wala illustration na eh. ginamit ninyo. Parang ganun talaga ang Ang sitwasyon. diba? Hindi ngayon. Kaya pa niya. Nandun na tayo sa ano na. May bumubulong na sa kanya. Opo. May maano sa kanya. Mga ganun to. Binakbak niya yung dulo doon. Ano yun, parang nagkaroon siya ng hallucination? Oo, yung tamang may hinala. nag-ano daw. Oo. Yung tamang Ganun. hinala. Kasi ano na siya eh, sa pagsasabi Oo eh. nga. Kung na ano man si Duterte, hindi siya nag-ano kasi nasa bahay lang siya. Oo. Natakot lang siya pero nasa Opo. bahay. Pag aalis siya ng maga, bumabalik ka ng alam, may hawa. Eh, siyempre sa dami ng barkada eh. Dumating po ba sa punto, tita, na may mga gamit na kayo na ipagbibili niya rin para doon Oo, sa kanyang business? talagang maraming nabenta sa akin dito. Oo. Sisirain niya. Oo. Sabi niya, akalakal na yan. Oo. Siya nagsira nun, hindi kami. Oo. Di Pero ba? hindi naman siya masyadong maliminte na nananakit. Wala namang ganon. Hindi nga siya ini-stress niya ako ng gusto. Ah, Nandyan yung sasabihin niya na, Ma! Kasi ako nagtitinda lang ako ngayon ng bar. Kasi nagsawa na ako sa pagtitinda ng kung ano-ano eh. opo. Kasi pagod na katawa ko. Ang ngayon ang tinitinda ko barbecue. Yung stationary na lang kayo. Oh, nasa doon na lang isang- ako doon pagka ano niyan, doon ko pinipwesto nila ni Banji, di sa Opo, labas. opo. Sa awa ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, araw-araw yan ubos. Galing. Talagang inaano ako ng tao. Kung inaano pa, talagang sinusuportahan ako sa tulong ng Panginoon. Opo, amen. Oh, di ba? Praise the Lord. Ngayon eh, sabi ko, Ma, ganun na, Ma, pang ako pera, Ma. Paano panigarin mo, Ma? Makakain ako, Ma. Nag-istis ako sa Oo, no? Panginoon ko talaga. So, makulit siya. Talagang ano na siya, kasi ano na siya, di. Tapos mayroon na bumubulong sa kanya na kung ano-ano dyan. Oo. Tapos sabi niya, Ma, pag hindi ko nabigyan siya, di maayos yung electric pan yan. Pag ganun ko, sira na yan.
sinisira niya. Sinisira niya. Para magkaroon siya ng, oh, Dison, bakit sira ito? Pakiayos nga, ano, siya, pero siya rin na Siya nagsira. rin sisira. Oo, nandyan na yung, sabi niya, ngayon hindi ako nagtinda. Mama, ka naman, wala akong ulam. Sabi, sobra ka naman. Sabi ko, nakakagawa ka ng paraan sa bisyo mo. Ba't ulam lang o ano? So gusto niya tita, pag halimbawa nag-demand siya, gusto niya ipagdalo Oo, agad ibigay ninyo. mo agad. Nandyan na nang itapon yung kanin. Oo. Warak yan. Nandyan nagbabasag siya kung ano ang ano niya. Babasagin niya. Hindi mo ma-stress. Nanginginig ang mga katawan ko. Sobrang stress yan. So kayo naman, Dapat sa oras. yung Salamat Jun. yung Oh. Uy! Oh. Ay, panugang ko po. Nagkabala pa kayo. Oo, salamat. Ganun siya ka, ano. So mabuti kayo bilang ganun ang ginagawa niya. Nagagawa niyo pang unawain siya, pasensyahan siya. Oo, ganun ako. Kasi yung mga magulang ganun eh. Gusto ko talaga magbago siya. Opo. Gusto ko talaga magbago sa totoo lang. Mm-mm. Kasi kung hindi ko, ano na mangyayari sa anak ko kung hindi ko, sabi nga, walang nagturo ng anak mo na magpakasama ang magulang, di ba? Kaya lang, sabi nga nila, tumagal ka man sa kulungan, kung hindi ka rin magbago. Wala kasi sa'yo, ikaw ang magbago eh. Tama po. Ikaw sarili mo eh. Saka higit sa lahat tita kasi, di ba nasadlak na sa ganung problema. Pagka wala ding support ang parents, yung family, talagang lalong maging malala ang problema. Supportive ako, kaya lang itong Jason sobra isipin mo. Pero talagang nandyan na yung, kasi wala na eh. Lahat ng kung anong, yan mga ilaw ko na yan. Hindi yan nagbabaka na talagang makita mo, isang araw wala ng ilaw yan. Ano na siya yung lahat ng pangrara, hindi nga siya namimiris. Parang nagiging outlet niya yung pagwawala niya, no? Sa mga nagbabasag siya. Hindi nga siya nag-ano sa labas. Dito piniperesyon na ako na-stress na ako. Stress na ako. Wala na. Pagka magdadabog yan, ikaw, ang ganda ng pahinga mo. Magdadabog. Alas 11 ng gabi, magpapatugtog. Oo. Paano ka naman? Tapos madaling alauna, alas 2, aalis ako, mamimili ako. Wala kang tulog pagdating. Ikaw pa ang mag-aasikaso ng pinamili mo. Kaya may taga-tinda naman itong apo kong itong binata ko. Sa pang-apat po na pagkakataon na nasungkot siya sa ganong bisyo, ilang bisis na po ninyong tinangka na kayo na mismo ang magpakulong sa kanya? Ako na itong Ito lang, ito pangalawa. Nakulong yan mga ilang araw lang. Akala kasi marunong si Jason lahat makisama, mabait. Marunong gumawa ng TV, kung basta lahat ng Opo. pinalabas siya. Binigyan siya ng pagkakataon. Pagkakataon. Hindi. Lalong nung paglabas niya ng ilang araw lang, wala pa isang buwan, pinalabas siya. Tumindi ang niya dito sa akin. Opo. Sabi niya sa akin, nandiyan pa yung sabi, sige, i-stressin na kita para mamatay ka. Tama ba yun? Nandiyan murahin ako mula ulo hanggang paa hanggang ulo. Masakit talaga sa isang ina yung gano'n. Sino ka pa ba? Sabi ko, ano bang ginawa ko sa'yo na hindi ka bibigyan? Halos lahat ako binigay ko para magbago ka. Mabuti yung kanyang mga kapatid hindi nanghihimasok sa usapin na. Siyempre kayo na po ang nasasaktan. Yung hindi siya nananakit o physical na. Hindi naman. Sa yung Salitaan salita. lang. Ayun nga, mahirap yung masakit Oo nga. eh. Oo. Yun ang masakit Psychological eh. na tatanggapin mo talaga. Tapos, Hindi andyan basta-basta. Basta, lahat ng dyan, pagka siya, dabog dito, dabog doon, iba talaga yung, Opo. kasi may edad ka na, hindi Opo. ka na mo pabata eh. Tama po. Nandiyan na yung, ka nga, nagkakakasayahan Oo. dito. Ang dami niyong binabalansi. Unang-una po, siyempre, mother kayo, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ninyong anak. Oo. May mga apo pa kayo. Tapos naghahanap buhay din kayo. So lahat na absorb niyo talaga. bilang Ang lahat nanay. ako ang maano dito. Opo. Kasi na ngayon may pinapaaral ako niya, Oo. grade 10, grade 12. Mhm, mhm. Kapag mga malilit lang, nandiyan naman yung nanay. Kailang na,
tulong kaming dalawa niya sa bata. Kung wala siyang pera, ako nagpapabaon yan. Parang 12 yan. Opo. Tapos yung isa na babae na kaupo dyan, grade 10. Saan ka pa? Ako, titinda lang ako. So nitong huli po tita na ano siya, nakulong siya uli. Ano yung maging panukala ninyo? Ano yung desisyon niyo na para sa kanya? Ako gusto ko talaga magbago kaya pinakulong ko siya. Opo. Nagdesisyon na ako, humingi na talaga ako ng awa doon sa mga barangay. Sabi ko, hindi ko na kaya. Kasi nakikita ng barangay sa akin na lulugo-lugo na ako. Iba ang stress. Iba talaga. Di ba pagod ka sa paghahanap buhay, huwag ka nang ma-stress. Kasi ang utak mo yung parang naglalaro at saka yung katawan mo parang patay na hindi mo mawari. Hindi ka gaya ng pagod sa paghahanap buhay, matulog ka lang, relax na katawan mo kinabukasan. Ang stress hindi, papatayin ka talaga. Maging ang tulog nyo na Oo, kasi ang tulog ko iba eh. Dahil ginugulat niya ako eh. Okay. Inaano niya ako. Nandiyan sirain yung bubong. Pum! Wala na talagang katinuan si Jason. Kaya itong huli sabi ko, itong huli na binumura pa niya ako, inaano niya ako. Kasi naligo. At saka pag naligo yan, alam mo nasa swimming pool. Walang pakundangan, buhos ng buhos yan. Nagkaano-ano ang tubig. Sabi ko, Jason, maawa ka naman. Sabi ko, ano yung tubig natin? Alam, baka alam ka. Baka alam sa'yo. Hindi kita kailangan. Ganon. Kaya ang ginawa ko kasi yung kurtina ko, medyo ginano. Kaya putang ina mo, naninilip ka sa akin. Bakit? Sabi sa hindi kita sinisilip. Sabi naman itong apo kong babae. Bakit kasi silipan ni Lula? Ano ka, Richard? Na artista? Tapos paglabas mo, yung pala si Tai ka. Ang ganda galit. Yun na po yung epekto sa droga tita, na meron siyang tamang hinala, yung guni-guni. Oo, yun ang kasi nga sagad-sagad ng niya. Pero kung itong Jason, na kasi sa konting lang, nababarkada siya, hindi niya iniisip. Palagi ko ito kaya gano'n, kasi yung asawa, mula noon, hindi na pinapakita yung anak, kung mo sa Facebook, hindi na binablock niya. Ilang taon na po ang anak niya ngayon? 11 na. Ay, malaki na. Malaki na. Pero ngayon, bumabalik na yung anak asawa niya, tumatawag na dito. Opo. Hindi ko, kasi, sabi nung pulis sa akin, pumunta kami, Ma'am, huwag ka muna magpakita, pabayaan mo siya, para madala ng gusto. Basta, suportuhan na lang doon, Sa loob ng 1 linggo, 2 beses Dalawang tatlo beses ang na bigay. Pero ako hindi ako. Itong nakaraan tita, di po ba may drone ako din nalang sulat? Ano po yung nakasaad dun sa sulat? Ano yung sulat niya? pakisuyo niya? Na dalawin siya na magdala ng pagkain doon kasi wala na daw mga dalaw, yung bihira na. Ngayon, sabi ko, bibigyan ko naman siya doon kahit 2 beses sa 1 linggo. Pero yung sabihin na pasasarapin ko siya, hindi mo. Kasi, hindi magtanda ng gusto yan eh. Alam niyo po, humahanga ako sa katatagan ninyo bilang nanay. Kasi hindi po basta-basta talaga ang pinagdaanan ninyo. Saka hindi kayo yung tipong nanay na konsentidor sa anak na talagang gusto niyo magbago siya ng tuloy. Magbago talaga gusto ko. Opo. Gusto ko talaga magbago. Sa totoo lang, may isa pa rin ako ditong nakatira sa akin. Ganon din. Sabi ko sa kanya, tanggapin kita dito, pero ganon din siya, nakulong din, nakasama din ni Jason, gawin ito. Pero ngayon nakikitaan ko siya nang hindi nagbabago. Sabi ko, palagay ko hindi ka dapat dito sa akin. Ano yun ba? Kamag-anak niyo ba po? Hindi ko kamag-anak, parang barkada lang yung anak ko. Naawa ko dahil siya, So, wala rin. pinatira niyo dito? Pinatuloy ko, gano'n din ang Sabi ko, hindi ka magano. Nakikita ko siya noon, medyo maayos ay, pero ngayon parang hindi ko kurtunada. Dahil alam mo, kasi sayang yung laway ko na puro pangarap ko, hindi naman nagbabago. Opo. Di umalis na lang siya. Pinapaalis ko, sabi ko, mag-ipon ka ng pera para humanap pa ng matitira. May trabaho naman siya. Kaya lang, sayang eh. Kung hindi rin para maranasan, sabi ko nga sa kanya, mawala ka man dito sa poder ko, gusto ko magbago ka. Kasi wala ka ng magulang, ako ang pinakamagulang mo. Eh hindi mai-stress ako lalo. Ayaw ko yung nag-ano ko na hindi
hindi ba nag-ano sa akin, Opo, sumusunod. opo. Kasi sayang eh. Siyempre, kumbaga Sayang nag-invest ka ng time, nagbigay ka ng Oo. chance sa kanya, para bang hindi niya rin tinutumbasan. Hindi, Parang hindi nangihinayang kayo. sayang mo talaga sa Oo, totoo. sayang yung Di pagkakataon. bali, gumamit ka kung saan bahala siya. Basta Opo. hindi ko nakikita. Ako ang nasasaktan. Hindi ko man siya kadugo, pero ako ang maano lang ako yung matapang ako magsalita, pero tumatagos talaga sa puso. Mabait ako sa mabait. Pero sobra ayaw ko ng ano eh. Tita, Kasi dahil na nakita ako. ko yung sinseridad ninyo na talagang gusto nyo magbago Bago talaga ang anak ko. ninyo. Diyos ko. Alam po ninyo, hindi po kayo talagang maging ako po personally, sinasang-ayunan ko po kayo doon sa Oh, inyong Diyos ko, sobra talaga. desisyon. Kasi kailangan kasi holistic approach talaga Oo, ang mangyayari sa talaga, kanya. oo. Totoo yan. Oo. Hirap talaga. Oo. Nandiyan na, isipin mo, nandiyan sa gabi, madaling araw, Mm. lumuluhod ako. Opo. Taas kamay, sabi ko, Mm. Ruth, hindi ko na kaya. Bahala Pero ano ka po na." sa ganang akin po, ay wag nyo rin, kasi baka mamaya ay, siyempre, kahit papaano, iniisip nyo pa rin yung kanyang kalagayan. Oo. Pero dapat ay, para bang, alam nyo po yun, bigyan nyo rin po ng chance yung sarili ninyo, na, kasi araw-araw gumagawa kayo, nag-iisip kayo, Talaga. baka kasi hahantong sa pagkakasakit naman ninyo. Yun na nga. So, Hindi ibabalinsihin na ako. ninyo yung isipan ninyo kasi kayo din ang magsasuffer, Ako magsasacrifice talaga, yung oo. kalusugan ninyo. So, Kaya- kailangan po na parang kalmahin yung sarili ninyo, maging panatag lang kayo. So, hayaan nyo na ang kumbaga, it takes time kasi talaga ang pagbabago sa gano'n. Hindi po ura-urada. Oo, hindi. Kasi matagal na panahon na nalulung siya sa ganong kalagayan. 3 beses na ako inatake. Opo. Ito bulitong ito namin. Mm. Bumara ang tubig sa ganito ko. Mm-mm. Kasi nagwawala na siya diyan, kaya pinaano ko na, nagdesisyon na ako talaga na ipakulong na, ipaano na. Kung tutuusin po, medyo, di ba yung iba, 6 ang anak, 4 yung Oo. anak, pero kayo 3 lang. 3 lang. Kung tutuusin, medyo magaang sana. Kasi unang-una, magiging katuwang mo na Oo sana nga, siya. totoo yan. Totoo. Bunso siya, lalaki pa. Diyos ko, Kung siya lang magaling. mag-i-effort, ay naku, Napakaluwag namin Oo, ang sa luwag po. isipin mo. ang luwag po. Maluwag talaga sa mal Oo. kasi hindi naman na kami nangungupahan eh. Ang swerte nyo nga, meron kayong sarili dito. Sabi Ang ko nga swerte sa'yo, ninyo. sa tulong ng Panginoon, masipag ako sa mga asawa ko Opo. kasi noon talaga magandang kita. Oo. Eh, nabiyuda nga lang ako. Oo. Kaya ang sinikapan ko, kahit maliit, pangit yung bahay ko at least sarili ko. May babasahin ako tita na Sige, talata ano? sa Bible. Ito ay isa sa mga prayer ito ni Psalmist David. Si King David po, no? Sa mga awit chapter 34 verse 18, no? Ang sabi sa atin ay ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Ibig sabihin po yung puso natin ay may mga problema, yan. At ang wika sa atin, at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. So, opo, kumbaga, samantalang tayo ay nasa sanlibutan ito na punong-puno ng kasamaan, kasalanan. So, may mga pagkakataon talaga na ang hamon sa buhay ay grabe. Nagkapatong-patong lalo na kung ikaw ilaw ng tahanan, kagaya ninyong nanay ng tahanan. Pero alam niyo po ba tita, malapit ang Panginoon sa inyo. Ay, sinabi ko sa akin. Ito na nga kamo, sir. Pag sinabi mo sa akin, ng mga apo. Sabi ko sa'yo, ako ang ilaw dito lang na ako lang. Biruin ninyo sa kinakakat ninyo sulitin ninyo, nagagawa niyo pang sumamba, may time pa kayong magsamba, Sabi ko sa'yo, di ba? tapos sabi niya, ano bang ako magsimba? Ay sabi ko, hindi. Bakit ba susundin kita? Pipilit ako. Pero kung ano talaga, sabi ko sa kay Lord, alam mo ang pangangailangan. Opo. Ikaw ang nakakaalam na lahat. May pasok po kasi mga apo. Hindi pwede na hindi ako maghanap buhay. Hanap buhay ako. Alam niyo po, masayang masaya ako nagkipagkwentuhan ako sa inyo. At yung karanasan po ninyo kasi,
mag-encourage din po yan sa napakaraming mga nanay Naku, na sila. siguro ngayon hindi sila nakaka-encounter ng ganung suliranin. Paano kaya kung sila ay makaranas Ay, ng nako, ganun? hindi Kakayanin nila kaya kakaya. nila. Sabi nga nila sa akin, Ate Tel, buti nakakayanan mo. Sabi ko, hindi, kaya ko naman. Kaya lang matatag ka, sabi nga ganun sa ilang beses na ikaw ginagano ng anak ko, isipin mo. Ang gabi ginagawa ko ng araw. Oo. Talagang hanap buhay ako, hindi ako nagpabaya, hindi ko sila ginutom. Oo. Talagang ko, pero alam sa totoo lang, hindi ko na masabi nagmamalaking kasarili ko ha. Maraming may natapos, hindi nila ginagawa. Kung sabi ko, kung ako lang nakatapos, hindi lang ganyan na nahanap buhay ko. Wala kasi, 5 taon lang ako naulilan na ako sa Biruin mo single parent kayo for almost 21 years. Oo. Tapos, alam niyo po kung ano ko kayo, kumbaga i-gauge ko kayo ngayon. Kasi yung unang pagkakita natin, hindi nga halos mababaka sa inyo na talagang kayo lugmok sa problema. Kasi saka kaya nyo i-manage. Talaga, hindi ako nagano. Talagang kayo, strong personality nga kita. Totoo. Sabi ko nga Naku, sa'yo. talagang. Isipin mo nung ang isang, hindi ko naman hindi ko pinahihiya ang buhay ko na Okay. yung isang dilatang ligo, Yung sardinas. sarinas. Opo. Para magkasya lang yan hanggang tanghali. Yan, tanghalian hapunan na yan. Ang ganun. Di ba ako hindi na kumain kasi yung mga apo ko kumain. Itatabi ko yung iba para may hapunan sila. Talagang Kasi wala hindi, may kapatid, hindi ako nag-aano sa kanila, tulungan niyo ako. Basta gumagawa ko na, baon ako sa utang, sa tulong ng Panginoon, sa bigay ng Panginoon sa akin na isang kapatiran, tinulungan ako. Hanggang doon ako nabaon sa Praise the utang. Lord. Ano nga sabi ko sa'yo, yung ibang magulang hindi kakayanin talaga. Nakaka-bliss po Hindi yung kawan na talaga sila. kakayanin. Oo. Sabi ko ron, bigyan mo lang ako yun, isang kapatiran kasi naman. Binigyan ako. Tapos inakay niya ako sa gawa. Sa ngayon po ay ano yung mga kaibigan ninyo para sa family? Ako sa totoo lang, ang hinihiling ko talaga ang pamilya ko na magkaroon silang wisdom, takot sa Panginoon na maakit ko sila. Yun ang pinaka. Kasi pag naakay mo ang pamilya mo, parang nanalo ka na sa luto. Diba? Kasi nandiyan ay makita mo yung saya sa mukha ng magulang mo. Mawala ka man sa mundo, nandiyan sila maayos ang kalahayan. Guided sila at magandang direksyon nila. Oo, yun ang pinaka-the-best. Kasi nakikita ko, namamalengke ako sa palengke, nakikita ko talaga. Hindi ko naman sa pag-aral. Nandiyan sa tabi-tabi kasama ang anak mo. Nagmamaruan. Ay, ayaw kong danasin sa mga anak. Mari ba tayong manalangin kita na? Ayaw, sige. Ayan ang gusto ko. Mag-pray tayo kasi alam niyo po wala naman tayong ibang malalapitan kundi ang Panginoon lang talaga, no? Okay. So tayo po ay mag-pray. Oo. Yan. Dakila namin Diyos sa oras po na ito. Panginoon na madala po sa Ate Tilma at ang kanyang pamilya, Baroa family. Bagamat meron silang kinaharap, Panginoon, ng hamon sa buhay. Ngunit minabuti po ninyo na siya po ay patuloy na maging matatag. Kaya naman, Panginoon, ang aming dalangin ngayon na siya ay inyong panghawakan, Panginoon, na magtutumibay pa po siya na maglingkod sa inyo. Inyo siyang aliwin, Panginoon, ang inyong mapagpalang kamay. Maramdaman niya patuloy ang inyong pagkalinga. Huwag din pong kaligtaan, Panginoon, ang kanyang mabuting kalusugan na igawad niyo po sa kanya araw-araw, Ama. Ang kinakaharap po ni Jason ngayon, Panginoon, ay isang hindi ordinaryong karanasan. Ngunit kami ay nanampalataya sa inyo na isang araw, Panginoon, ay ito'y magwakas na at tuluyang magbago. Tulungan niyo po ang kanyang dalawang anak na naririto ngayon. Pangasiwaan po sila ng inyong banal na Espiritu. Tulungan po ang kanyang mga apo din. Huwag po ninyong kalilimutan, Panginoon, ang kanilang kabuhayan na siyang magsusustain ng kanilang araw-araw na pangailangan. Ang lahat nawa ng gagawin ng kamay ni Ate
Tilma ay maging pagpapala sa ibang tao at maging pagpapala din sa kanilang pamilya. Salamat. Panginoon, hinihingi po namin ang kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Wala kaming inaasahan kundi kayo lamang po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Napakaganda ang karanasan ninyo. Bagamat napakabigat, ngunit actually po, tita, ang bawat pamilya ay mayroong iba't ibang pinagdadaan ng problema. Pero alam niyo po, hindi tayo tinatanong ng Panginoon kung gaano kabigat. Oo. Ang tinatanong sa atin, anong klase tayo na humaharap sa mga pagsubok? Ayun na. Tayo ba yung duwag? Tayo ba yung sumusuko kaagad? Mahirap at sumuko agad. Mahirap po. Di po ba? So wala tayong maging pananagumpay na mararanasan kailanman, no? So kailangan tayo ay maging matatag kita. Matatag no? talaga. Oo. Sa gabing ito, kasi nga po ngayong January 21, meron kaming gift giving. So since na ang nais naming pagkalooban nga ay yung kaanak noong mga detainee sa Barangay 162. Kaya minabuti ko po na talagang puntahan kayo personally. Natutuwa naman ako at na-entertain ninyo ako. Tapos meron pa kayong soft drinks. Yung manugang. Maraming salamat. Alam niya na wala akong pera. So kayo naman ay bigyan ko ng pure natural coffee. Hindi nyo na itatanong taga Mindanao ako. Ay, taga Mindanao ka. Opo. Ito ay mixture ng mangustin, malunggay, saka corn. Wow. Natural. Oh, Natural. Hindi po ito yung commercial coffee. So bahala na po kayo sa sweetened nito. Pwedeng maglagay kayo ng sweetener. Yeah. Depende sa inyo. Kasi di ba yung mga Ilonggo, mga Bisaya, sanay sa sara-sara. O lalo na kung hindi kayo mapagkatulog. Makakatulog kayo dito, tita. So for free po, bigay ko sa inyo yan. Then at the same time, meron din tayong isang book. No, ito yung napakahalaga. Baka naman English, sinaalam mo naman. Tagalog po. Sinadya kong Tagalog talaga, no? Tagalog. Baby, i-off mo maya ha, pagkatapos namin ha. Ganyanin mo nga, baby, baka namatay na. Ayan. Ang pamagat naman ito ay paglapit kay Kristo. Ayan. Regardless kung anong pananampalataya tayo, ang mahalaga, meron tayong Diyos. Kasi ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ng gabay, no, para sa future ng ating pamilya, no? Tita, maraming salamat po, no? Mga kaibigan, nagagalak po ako na makasama ko or makadaupang palad ko si Ate Tilma Barroa, no? Tingnan niyo po, no? Bakas na bakas pa rin yung ngiti sa kanya pong mukha, no? Bagamat napakabigat ng kanyang suliranin. Ngunit hindi po tayo tinatanong kung gaano katindi, kabigat yung ating problema, no? Ang tinatanong po sa atin, anong klase tayong tao na humaharap sa problema? Tayo ba yung duwag na madaling sumuko? O tayo yung nagpapatuloy at patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon? No? Maraming salamat, tita. No? Maraming salamat po. Di, paki-off mo ba eh? Yan, maraming salamat.